Victor Wembanyama mga idol, kinalamay ng OKC. Talagang nagulangan mga idol ang Spurs dito nga sa Game 2. Pero bakit naman idol? Paano nangyari yon? Dito nga sa first quarter mga idol ay pumapalag pa dito ang Spurs mga idol. Pero nang dumating na nga ang second quarter, dito na kinalamay itong si Victor Wembanyama. At dito na nga pinagkakapitan itong si Wemby para sirain ang kanyang laro. Pero sumabay pa rin niya ang Spurs dito mga idol. Pero nagtagumpay ang OKC na makalamang ng 11 points dito sa first half. At sa third quarter naman mga idol, mula sa 10 kalamangan ng OKC ay naitabla naman ito ng Spurs dahil sa ginawang 3 points nitong si Victor Wembanyama. Kaso nga lang mga idol ay tila hiningal na rito ang Spurs na sinamantala naman ni SGA, pero pumalag pa ang Spurs mga idol, pero nagawa pa rin ng OKC na makalamang ng 8-point lead sa pagtatapos ng third quarter. At dito naman sa fourth quarter mga idol ay naibaba pa ng Spurs sa 2 puntos ang kalamangan nila dito sa OKC. Pero mga idol, nakakuha nga ng momentum dito ang OKC, kaya naman hindi na nagawang mahabol pa ng Spurs ang OKC. At nagtapos nga ito sa score na 113-122. Pero bakit nga ba natalo rito ang Spurs mga idol? Mga idol, kung napanood mo nga ang buong game mga idol, so mapapansin mo talaga na itong si Wemby ay talagang inaasawa na. At ayaw na talagang pakawalan si Wemby mga idol. Syempre naka 40 points siya sa game 1. So alam na nila kung anong gagawin nila mga idol. Ang pigilan nga itong si Wemby. Maraming pagkakamal rito ang Spurs mga idol mula sa first half hanggang dito nga sa second half mga idol. Una na dyan na yung turnover mga idol. Matinding pagkakamali yon ng Spurs mga idol. Pangalawa na dyan mga idol ay itong si Hartenstein mga idol. Sa fourth quarter hindi napigilan ni Wemby sa rebound itong si Hartenstein, kaya nakakuha ng second opportunity ang OKC mga idol. Kaya doon talaga dinali rito mga idol itong Spurs. Pero bago yan, ang plano talaga dyan mga idol ng OKC mga idol ay talagang sirain ang laro nitong si Wemby. Ang pangalawa mga idol, kung mapapansin nyo, bawat tira nila ay outside shot sa 3 points, mid-range mga idol. Ayaw nila mag-settle sa loob ng paint dahil ando doon ng threat. At ayun nga ay si Wembanyama mga idol. Kaya naman mahirap yon para sa OKC na mag-adjust, pero nagawa nila yon mga idol. Kaya naman tagumpay sila sa game 2 mga idol. Pagkakamali dyan mga idol ng Spurs mga idol ay nakikipagsabayan sila sa 3 points mga idol, samantalang gamay nila ang 2 points mga idol. Kung sa tingin ko kung piniso-piso lang to ng Spurs mga idol, maaari pang mag-all to dito sa fourth quarter at syempre makuha nila mga idol kahit 1 points o 2 points, masilat nila to o magkaroon pa ng overtime dito sa fourth quarter mga idol. Kaso nga lang hindi ganoon nangyari mga idol, kasi nga masyado na silang kapos sa oras, high pressure na sila, na wala pa si Dylan Harper mga idol na isang key player nila mga idol. Kaya yan mga idol, talagang nag-stumble talaga rito ang opensa ng Spurs. Kaya naman sa tingin ko talagang deserve na OKC manalo rito sa game 2 dahil maganda ang pinakita nila. Pero ewan na lang natin sa mangyayari sa game 3 mga idol dahil home court na ito ng Spurs at talagang sa tingin ko mapapalaban rito ang OKC. Ngayon kung nagustuhan mo ng mga ganitong content mga idol, syempre follow mo na yan mga idol. Huwag mo kakalimutan yan. Peace!